Kayo na at sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdarang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Tayo na sumamba, kumanta, tayo na sumamba, sumayaw kay Jesus. Kayo na at sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdarang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Kay Jesus ang iyong problema, magdasal, maghintay, magtiwala sa oras ng pangangailangan. Si Jesus ang katugunan, si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. May takot sa Kanya. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. Nagtitiwala. Purihin ang Diyos, magandang gabi sa inyong lahat at sa mga kapatiran natin sa iba't ibang dako ng mundo. Magandang umaga, tanghali, gabi, anumang oras man sa inyo itong ating midweek Bible study. You are all welcome. Amen. And tonight, we will review a couple of our original songs this year, mga kapatid. Kaya, from time to time, meron tayong ganito, mga kapatid. Ha? For a change or para ma-enjoy natin. At sabayan natin, makikanta tayo habang pinakikinggan natin yung ating mga original songs ng ating mga kapatiran online. Ano ha? Aming ihahayag ang kadakilaan mo, O Diyos. Di kami titigil na magpasalamat. Ikaw ay pupurihin at pararangalan sa araw-araw, magpakailan pa man. Aming ihahayag ang kadakilaan mo, O Diyos.
kailanman. Dakila si Yahweh at papurihan siya, at kasalamatan magpakailanman. Aming ihahayag ang kadakilaan mo, O Diyos. Di kami titigil na magpasalamat. Ikaw ay pupurihin at pararangalan sa araw-araw, mapangkailanpaman. Aming ihahayag ang kadakilaan mo, O Diyos. Di kami titigil na magpasalamat. Ikaw ay pupurihin at pararangalan sa araw-araw, magpakailanpaman. Aming isasaysay mga ginawa mo, tunay na kahanga-hanga. Aming isasaysay mga ginawa mo, tunay na kahanga-hanga. Tunay na kahanga-hanga. Tunay na kahanga-hanga. Hampas ng hangin ng buhay, minsa'y dumarating pag ika'y payapa. Minsan bagyo dala-dala nito, ngunit kailanman hindi ako matatakot. Kat ang mata ng Diyos ay nakatuon sa taong matuwid, at ang kanilang mga panalangin ay tiyak niya inidinig. Ang hampas ng hangin ng buhay, minsa'y dumarating pag ika'y payapa. Minsan bagyo dala-dala nito, ngunit kailanman hindi ako matatakot. Bagyo man o unos ang dumating, hawak ako ng aking Panginoong Jesus. Di ako bibitiw, sa Kanya di ako bibitiw. Bagyo man o unos ang dumating, hawak ako ng aking Panginoong Jesus. Di ako bibitiw, sa Kanya di ako bibitiw. Pagkat kaya niya itong pahupain, pagkat kaya niya itong pahupain.
karapat-dapat kang papurihan. Ikaw ang Diyos, karapat-dapat kang pasalamatan. Ikaw ang Diyos, karapat-dapat kang papurihan. Ikaw ang Diyos, karapat-dapat kang pasalamatan. Simula pa ng likhain ng mundo, ikaw ay naroon na. Ang Alpha at Omega, ang simula at ang wakas. Sa silong ng langit, pangalang Jesus lamang ang binigay ng Diyos sa ikaliligtas ng lahat. Ikaw ang Diyos, karapat-dapat kang papurihan. Ikaw ang Diyos, karapat-dapat kang pasalamatan. Simula pa ng likhain ng mundo, ikaw ay naroon na. Ang Alpha at Omega, ang simula at ang wakas. Ikaw ang Diyos ni Abraham. Ikaw ang Diyos ni Isaac. Ikaw ang Diyos ni Jacob, at ikaw ang Diyos naming lahat. Ikaw ang Diyos, karapat-dapat kang papurihan. Ikaw ang Diyos, karapat-dapat kang pasalamatan. Simula pa ng likhain ng mundo, ikaw ay naroon na. Ang Alpha at Omega, ang simula at ang wakas. Sa silong ng langit,
sa'yo lamang aasa. Matagal din mata ko ay sadyang nakapiring, para bang naduduwag humarap sa iyong piling. Lahat ng mayroon ako'y aking inanggit, di ko inakalang sa'yo pala lahat galing. Wala nang ika'y matanggap, ako ay nag-iba. Dati kong sarili ay hindi ko na kilala. Ganun pala, Jesus, iba kang talaga. Tanging sa'yo lamang aasa. Wala nang ika'y matanggap, ako ay nag-iba. Dati kong sarili ay hindi ko na kilala. Ganun pala, Jesus, iba kang talaga. Tanging sa'yo lamang aasa. Tanging sa'yo lamang aasa. Tanging sa'yo lamang aasa. Wala ng buhay na gaganda pa, kundi ang buhay na kasama kita. Sa piling mo lang itong nadarama, o Panginoon. Wala ng buhay na gaganda pa, kundi ang buhay na kasama kita. Sa piling mo lang itong nadarama, o Panginoon. Ikaw na nga talaga. Hindi na aalis pa, hindi na lalayo pa ang buhay kong ito. Iaalay sa'yo. Hindi na aalis pa, hindi na lalayo pa. Jesus, ang pag-ibig mo ang kalakasan ko, kaya't ako'y maglilingkod sa'yo. Wala ng buhay na gaganda pa, kundi ang buhay na kasama kita. Sa piling mo lang itong nadarama, o Panginoon. Wala ng buhay na gaganda pa, kundi ang buhay na kasama kita. Sa piling mo lang itong nadarama, o Panginoon. Ikaw na nga talaga. Hindi na aalis pa, hindi na lalayo pa ang buhay kong ito. Iaalay sa'yo. Hindi na aalis pa, hindi na lalayo pa. Jesus, ang pag-ibig mo ang kalakasan ko, kaya't ako'y maglilingkod sa'yo.
pa, hindi na lalayo pa ang buhay kong ito, iaalay sa'yo. Hindi na alis pa, hindi na lalayo pa, Jesus ang pag-ibig mo, ang kalakasan ko. Kaya't ako'y maglilingkod sa'yo, kaya't ako'y maglilingkod sa'yo, kaya't ako'y maglilingkod sa'yo. Thank you, Lord, sa mga original songs na pinagkala mo sa aking mga kapatid. At mga kapatid, nasabayan ba natin? Walang bayad ang sumabay at magpuri sa ating Panginoong Diyos. And tonight, huwag nating kalimutan ang ating mga kapatid na happy. Why? It's their birthday. Happy birthday, July 13, 2022. Kay Sister Apple Insyong, anak ni Sister Cora and Brother JB. Ninong, Ninang. And pamangkin ni Brother Bong, kapatid ni Brother Daniel, si Brother Derwin Cosme. And of course, belated happy anniversary kay Brother JM and Sister Joanne Vizcara. Man, enjoy your day. Purihin ang ating Panginoong Diyos. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy anniversary, happy anniversary, happy anniversary. Happy anniversary. May the good Lord bless and keep you, may the Lord's light shine upon you. Happy anniversary to you. Happy birthday to you. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Yan. Ngayon po, let us prepare ourselves. Tawagin po na natin ang ating mga kapatiran sa bahay para sabay-sabay tayong mag-awitan sa ating Panginoon, magpuri sa Kanya. At tawagin ko na po ang Comfy Music Ministry, pinangunahan ni Sister Maripaz, Sister Nins, and Sister Andrea. Let's welcome them. Praise God! Glory to God! It's another day to praise and thank the Lord. Salamat sa Panginoon. Hallelujah! Yan. Hello po mga kapatid. Ihanda na po natin ang ating mga sarili upang umawit at magpuri sa Panginoon. Amen. Thank you, Lord. Good day po sa lahat. Mag-uumpisa na po tayo. And God bless din po. Thank you, Lord. Now all glory to God who is able, through His mighty power at work within us, to accomplish infinitely more than we might ask or think. Glory to Him in the church and in Christ Jesus through all generations, forever and ever. Amen. Thank you, Lord. Amen. Let's give a clap offering to our God. Hallelujah. Praise God. Thank you, Jesus. Amen. Awit na po tayo sa Panginoon. Huwag kang mabalisa dahil sa masama. Huwag mong kaingitan, likod
napakabuti ng ating Panginoon. Ang takot, napapawi, napapalitan ng pananampalataya. Alam natin na ang Diyos natin buhay. Hindi niya tayo pababayaan. Kasama natin siya sa anumang kalagayan ng buhay. Kung kaya't wala tayong dapat na ipangamba o matakot man. Thank you, Lord. Salamat sa Panginoon. Uunahin kong lagi ang Panginoon sa lahat ng panahon. Aking bubunitain mga ginawa niya noon. Magpahanggang ngayon. Uunahin ko lagi ang Panginoon sa lahat ng panahon. Aking gugunitain mga ginawa niya noon. Magpahanggang ngayon. Lagi ako mananabik sa iyong mga salita. Lagi ako umaasa sa iyong kalinga. Aking pagkahangarin. Malugod ka sa buhay ko at maging karapat-dapat sa iyo ang laman ng puso ko. One more time, mga kapatid. Unahin natin ang Panginoon. Uunahin kong lagi ang Panginoon sa lahat ng panahon. Aking gugunitain mga ginawa niya noon. Magpahanggang ngayon. Lagi ako mananabik sa iyong mga salita. Lagi ako umaasa sa iyong kalinga. Ating pagkahangarin. Malugod ka sa buhay ko at maging karapat-dapat sa iyo ang laman ng puso ko. Walang ibang laman ang aking puso. Laging sinasambit ng aking labi. Laman ng aking isip, laman ng aking puso ay
pag-ibig mo. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Walang ibang laman ang aking puso, laging sinasambit ng aking labi. Laman ng aking isip, laman ng aking puso, kabutihan mo. Oh, Jesus, kamangha-mangha ang iyong mga gawa, kamangha-mangha ang iyong mga salita, di kayang sukatin, di ko kayang abutin. Kamangha-mangha ang iyong mga gawa, kamangha-mangha ang iyong mga salita, di kayang sukatin, di ko kayang abutin. Jesus ang pag-ibig mo. Walang ibang laman ng aking puso, laging sinasambit ng aking labi. Laman ng aking isip, laman ng aking puso, ay pag-ibig mo. Walang ibang laman ng aking puso, laging sinasambit ng aking labi. Laman ng aking isip, laman ng aking puso, kabutihan mo. Oh, Jesus, kamangha-mangha ang iyong mga gawa, kamangha-mangha ang iyong mga salita, di kayang sukatin, di ko kayang abutin. Hallelujah. Ang iyong mga gawa, kamangha-mangha ang iyong mga salita, di kayang sukatin, di ko kayang abutin. Ang iyong mga gawa, kamangha-mangha ang iyong mga salita, di kayang sukatin, di ko kayang abutin. Jesus ang pag-ibig mo. Di ko kayang sukatin, di ko kayang abutin. Jesus ang pag-ibig mo. Hallelujah.
Praise the Lord. Glory, glory, hallelujah. Napakasarap magpuri sa ating dakilang Diyos. And tonight, mga kapatid, yan. Last week, nagkaroon po tayo ng recap na tinalakay nga ni Sister Jam and Sister Jesusa ang portrait of Jesus according to Paul. At sinimulan po naman ni Pastor JB, portrait of Jesus according to Peter as the Son of the living God. And tonight, we'll be having Minister Ernie at tatalakayin naman niya ang pangalawa, the portrait of Jesus according to Peter, which is the only source of truth. So stay tuned mga kapatid, matama tayong makinig. Magandang gabi po sa ating lahat at welcome to our weekly Bible study. At sa gabing ito ay we are going to speak about the portrait of Jesus according to Peter. Okay? Pero bago ako dyan, tayo po'y manalangin muna. Muli, Ama, kayo po ang makapangyarihan at pinanggagalingan ng lahat ng karunungan at lahat ng kapahayagan. Kayo po ang manguna sa pag-aaral namin sa gabing ito. Magturo po kayo, Banal na Espiritu Santo, sa pangalan ni Jesus at lahat ay magsabi ng Amen. So ang ating pag-aaral ay Jesus as the source of truth according to Peter. Ang ating text ay sa John 6:68. But Simon Peter answered him, Lord, to whom shall we go? You have the words of eternal life. Okay? It was at this point in the Lord's ministry kung saan marami sa mga disipulo ng Panginoong Hesus ang tumalikod na sa Kanya. No? Kaya nga tinanong ng Panginoon si Pedro na siya ang ating pag-aaralan ngayon na sa Kanya nanggaling ang portrait of Jesus. Tinanong siya, kayo ba, Pedro? Hindi ba kayo tatalikod at aalis? Ang sagot ni Pedro ay, Panginoon, saan pa kami pupunta? Nasa iyo ang buhay na walang hanggan. So dito makikita natin at a point of crisis, Peter decided to commit himself to the Lord. No, one thing about this teaching, kaya maraming humiwalay sa ating Panginoon, ay nung sabihin niya na kainin ninyo ang aking laman at inumin ninyo ang aking dugo. No, this was a hard teaching that is difficult to accept. Pero si Pedro, bilang isang taong tunay na hinahanap ang Diyos at may relasyon sa Panginoon, sabi niya, saan pa kami pupunta? No? Because he knew, no, there is nothing that can satisfy him if he is separated from God. Alam niya yun. Alam niya yun. Nararanasan na niya ang buhay na naiiba nang siya ay magtiwala sa ating Panginoong Jesus, no? Of course, the Lord's teaching was difficult, but it did not stop him from saying, Lord, sa'yo pa rin kami. Magpapatuloy kaming maglilingkod sa iyo, no? And Peter was right, you know why? Because there is one and only road to righteousness. Alam natin yan, no? For Jesus does not only speak the truth, but He is the truth. Nasumpungan ni Pedro ang kanyang buhay, ang katotohanan ng kanyang buhay sa pamamagitan ng pagtuturo ng ating Panginoong Jesus. Okay? Kaya nga, Jesus does not only speak the truth, but He is truth Himself, no? And has the word of eternal life. Ang mga pagtuturo ng Panginoong Jesus ay hindi lamang katotohanan, kundi siya mismo ang tanging nag-angkin na katotohanan at nasa akin ang salita ng buhay na walang hanggan. Maliwanag na maliwanag to. No? He boldly claimed himself as the truth. Sa John 14:6, I am the way, the truth, and the life, and no one comes to the Father except through me. Maliwanag ang katotohanan na ipinapahayag ng ating Panginoon na ako ang katotohanan at kung kayo hindi lalapit sa katotohanan, hindi kayo makakaabot sa Ama. So He is the only truth that can bring us to the very friendship with God the Father, no? So makikita natin dito, Jesus' words are not only the truth, but He Himself personifies the truth.
Pag sinabing personifies, another word for personifies is, He is the embodiment of truth. Tingnan natin ang definition ng ibig sabihin ng embodiment. A tangible or visible form of an idea or quality. So dito sinasabi ng Panginoon, ang katotohanan ay hindi lamang ang aking sinasabi. Ako mismo ang katotohanan. Sa madaling salita, lahat ng aspeto ng katotohanan ng Diyos ay nahahayag mismo sa ating Panginoong Hesus. At yan ay maliwanag sa John 3:17. For the law was given through Moses, but grace and truth came through Jesus Christ. Kung ang batas ay nanggaling kay Moses na hindi maaaring magligtas sa tao, ang kagandahang loob ng Diyos at ang katotohanan ay nagbuhat sa ating Panginoong Hesus, no? Pero ang tanong nga what is truth, di ba? Alala niyo si Pilate, Pontius Pilate, no? Nasa harap na niya ang katotohanan, pero bunga ng maling kaisipan at kailanman ay hindi niya ninasa sa kanyang buhay, ay naroong nagtatanong siya, ano ba ang katotohanan? At maraming tao, yan ang problema, di ba? Hindi, meron nga hong uso ngayon sa Amerika na narinig ko sa isang member natin sa Chicago. Sabi niya, ang uso daw ho ngayon ay sa mga bata ay I have my own truth, no? Meron akong sariling katotohanan at ang katotohanan ito ay aking katotohanan. Huwag niyo akong baguhin. So, ang nangyari ngayon, ang katotohanan ay kanya-kanya na. Kaya nga ho, ganito kagulo ang mundo at ganong kahirap ang buhay na dinadanas ng mga taong wala sa Panginoon. So, lahat yan ang tanong, di ba? Ano ba ang totoo talaga? Ayan. At sa atin, maliwanag kung ano ang sabihin. Truth. The truth, none other than Jesus Christ. And tignan pa natin yung biblical definition of truth. Truth is the self-expression of God. Truth is the self-expression of God. Literally, Jesus Christ is the self-expression of God. Pakikita natin yan mamaya. Pero pag sinabing self-expression of God, ano ba ibig sabihin? No? The truth of God is consistent with the mind of God, the will of God, the character of God, and the glory of God's being. So, ang katotohanan ay nakabase kung sino ang Diyos, ang kaluwalhatian ng Diyos, ang kaisipan ng Diyos, at ang mga bagay na inihahayag ng Diyos sa sangkatauhan. Okay? It is the way things are because He declared it so, no? Kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos, kung ano ang sinasabi ng Panginoong Hesus sa kanyang pagtuturo, yun ang katotohanan. Ngayon, hindi. Ito rin kasi sa ng bawat isa, ayon sa kanilang. Kaya, gano'n na lang po ang kalituhan ng maraming tao, no? Kaya ho, ang buhay ay hindi na naayos, no? Kasi lagi nakabase sa kanilang pangunawa. Kaya nga sa Proverbs 3:5-6, lagi sinasabi, no? Never rely on what you think you know, no? Remember the Lord. Malinaw po yun. Laging pinapasubali, alalahanin mo sapagkat sa Diyos lamang manggagaling ang katotohanan ng ating buhay. No? I remember may isang kardinal na nagsabi, the only way to yourself is through God. Makikilala natin ang ating sarili, malalaman natin kung sino tayo, kung tayo ay lalapit sa Diyos na magpapakita at maghahayag ng katotohanan kung sino tayo sa ating kalagayan. No? At maliwanag po ito sa Deuteronomy 32:4a, God of truth, without injustice, righteous and upright is He. Ano sabi dito? Siya ang Diyos ng katotohanan. No? Sa Psalm 31:5, sabi rin dito, into your hand I commit my spirit. You have redeemed me, O Lord, God of truth. So, napakaliwanag po ng sinasabi. Napakaliwanag po ng sinasabi ng Diyos, ako lang ang katotohanan. At ang lahat ng bagay sa iyong buhay na hindi galing sa akin ay pawang kasinungalingan. Kaya sabi, life is an illusion. Sabi mong illusion, para bang figment of your imagination, walang katatagan, walang katiyakan, not unless we bring everything, all our so-called realities, into the Word of God, to God Himself. At doon lang natin masusumpungan ang
katotohanan kung sino tayo at ang ating kalagayan. At ito'y higit na maliwanag tungkol sa Panginoong Hesus sa Hebrews 1:3. NLT version, the Son, no? Jesus Christ, radiates God's own glory and expresses the very character of God. Kaya na sinabi ni Jesus Christ, I am the truth. Why? Because Jesus Christ radiates God's glory. Ang kaluwalhatian ng Diyos ay hayag na hayag sa Kanya at naghahayag ng pinaka-karakter, no? Katangian ng Diyos. And He sustains everything by the mighty power of His command. So Jesus is truth incarnate. Okay? Jesus is truth incarnate. Siya ang katotohanan ng katawang tao, the perfect expression of God, and therefore absolute embodiment of all that is true. Maliwanag po yun. Absolute, 100% na siya ang expression ng katotohanan ng ating Panginoon. Sapagkat ang katotohanan ay sa Diyos lamang manggagaling, who is the God of truth, no? The written word of God is truth. At dahil ang Panginoong Hesus ang katotohanan, ang lahat ng nasulat sa Biblia, ang lahat ng inspired message na inilagay ng Panginoon sa Biblia ay katotohanan. The Bible or the Scripture is the revelation of the very character of God, of the very will of God. At sabi nga, di ba, ang katotohanan lamang ang magpapalaya sa atin, no? Sa ating mga kalalagayan, sa anuman yung ating pinagdaraanan, hanggat hindi natin nasusumpungan ng katotohanan ng Diyos, we will always find ourselves living a lie. Okay? So tignan natin ang John 17, sabi dito, sanctify them by your truth, your word is truth. Ito na lang, di ba? Maraming pakabait, gustong maraming ayusin ang buhay. Anong sabi sa John 17:17, no? Pabanalin niyo sila sa pamamagitan ng inyong salita, sapagkat ang salita lamang ninyo ang katotohanan. So ano natin sa isang buhay na ganap at kasiyasiya, sapagkat may buhay na may katwiran sa harapan ng Diyos. Ito'y sa pamamagitan ng Hesukristo at ang kanyang. At hindi po natin ginamit ko po ang salitang nasusumpuan because this is something that is revelational to those who are really seeking the truth. No? Kung tayo hinahanap natin ang katotohanan, masusumpungan po natin ito sa ating Panginoong Hesus. No? So Jesus and the Scripture are one. Ang Kristo at ang salita ng Diyos ay iisa. Makikita natin sa Colossians 3:16. Let the word of Christ, ay maliwanag po, let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom, teaching and admonishing one another in psalms, hymns, spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord. So ang salita po ng Diyos, ang salita ng Kristo, ang magbibigay sa atin ng karunungan, magtuturo sa atin, at magtutuwid sa atin. Napakaganda. Kaya nga po, sa natin mga Kristiyan, kaganda ng buhay natin ngayon. No? Sapagkat wala na tayo sa kadiliman ng kakapakapa tayo kung kagaya ng nasa mundo, naghahanap ng katotohanan, at kung saan-saan po hinahanap ito. Okay, so tingnan po natin ang characteristic ng truth manifested in Christ. No? What are some of the characteristics of the truth that are manifested in Jesus Christ? Unang-una, imperishable. Pag sinabi mong imperishable, enduring forever, no? Hindi nagbabago ang katotohanan ng salita ng Diyos. Sa panahon po ngayon, ang uso ngayon pag sinabing relativity, ito ang katotohanan depende sa sitwasyon, depende sa nagsasabi nung kanyang sinasabing katotohanan, pero ang salita po ng Diyos mula po nang ito ay ihayag sa atin hanggang ngayon, hindi po ito nagbabago. Tulad po ng Panginoong Hesus, sabi niya sa Hebrews 13, I am the same yesterday, today, and forever. Sa madaling salita po, ang katotohanan ng salita ng Diyos ay hindi nababago ng culture, ng tradition, ng ano pa mga bagay na sabihin natin mga ginawang legal, hindi po, no? At yan po ang nagdadala ng maraming problema sa panahon natin, especially this generation. Everyone has his own truth.
Kung anong kanyang naranasan, kung anong kanyang naintindihan, kung anong narinig sa ibang tao, yun ang kanyang pinapaniwalaan. Ay, kaya kung ito'y nagbabago, ay nagbabago rin ang kanilang katotohanan. Wala pong tinatawag na consistency. Sabi po ng Panginoon, Revelations 1:8, I am the Alpha and the Omega, says the Lord God, who is, who was, and is to come, the Almighty. The God of truth will never change, and His truth will remain forever. So yung mga issues po natin ngayon na lalo po sa edad ko, no, na nung araw ang katotohanan ng salita ng Diyos ay napakaliwanag, no. In fact, ang katotohanan ng salita ng Diyos ay makikita rin natin sa mga batas na ginawa. Ngayon po, dahil sa ang katotohanan kahit na ng ibang pamahalaan ay ayon na sa kanilang kultura, sa popularity, kung anong gusto ng tao, kahit po ngayon may mga batas na hindi na base sa katotohanan ng salita ng Diyos, which is a violation of the very truth of our God. So we need to see that. We need to recognize that kung nais po natin makapamuhay tayo ng maayos at sa pamahalaan ay maging maganda ang pamamahala nito kung ang salita, ang kanyang mga utos, ang kanyang mga batas ay base lamang sa katotohanan ng salita ng Diyos, no? Sa 1 Peter 1:23, being born again, not of corruptible seed, but incorruptible by the word of God. Narinig nyo? But of incorruptible by the word of God, which live abide forever, no? Which live and abide forever. So, ang salita ng Diyos ay buhay, mananatili, at tapat magpakailanman. Hindi po ba? Kaya nga tayo, bagamat we don't have a perfect situation, pero ang daling makabangon, ang daling maiayos yung mga pinagdaraanan. Bakit po? Kasi babalik at babalik tayo ng Diyos. Ang sasabi ko nga po, iba dumadami challenges. Okay? Pero yung problema, hindi na ganon. Iba ho yung challenges sa problem. So, pag ikaw ay Kristiyano na, bunga ng iyong nasumpungan sa katotohanan ng salita ng Diyos at nananatili ka doon, nababawasan yung mga dapat daanan. Bakit? Kasi nandun ka sa liwanag ng salita. Sabi nga dito, consistent. Pag sinabing consistent yan, gagawin din niya ang mga pangako niya. Kung anong pinangako niya, kung anong sinabi niya, magaganon po yun. So we will have security in the Word of God, no? Christian find security in the eternal Word of God in the very person of Jesus Christ. At ang ating security, hindi lang po dito, hanggang sa kabilang buhay. Why? Because that is what the Word of God has revealed to us. So, yun na nga, no? Nakakapamuhay tayo ng maayos dahil alam natin hanggang sa kabilang buhay, naroon at naroon ang salita ng Diyos na magiging tapat sa kanyang mga pangako. Pangalawa po, ang karakteristik ay authoritative. They are amazed at His teaching because His message has authority. Sabi nila, iba ang turo ng Kristo, no? Kasi may authority, hindi para bang sinabi na, ito sinasabi ng salita ng Diyos, o parang FYI lang for your information. Hindi po, no? May otoridad, may kapangyarihan ang bawat salitang namumutawi sa bibig ng Panginoong Hesus. Why? Because the Word of God, the truth, has authority. Pag sinabing authority, the power or right to give orders, make decision, and to enforce obedience. Kaya po ang katotohanan ng salita ng Diyos ay hindi opinion. Hindi rin po ito optional. Okay? Minsan po gano'n na nangyayari. Maganda salita ng Diyos, pero mahirap yan. Parang yung mga disipulo, no? Sila ay tumalikod kasi sabi nila, ang hirap tanggapin ng pagtuturo ni Kristo. So hindi po ito sinasabi ng Diyos na kung gusto mong gawin, gawin mo. Ay hindi po. Kaya nga po babalik tayo, not unless we accept Jesus Christ as our Lord and Savior. Not unless we accept Him for who He is. Pagdating po sa pagtuturo ng salita ng Diyos, magkakaroon po ng second thought. Magkakaroon po na, okay, maganda yan, pero very hard to accept. Marami po, kahit minsan Kristiyano daw, tumatalikod kasi hindi matanggap ang katotohanan ng pagtuturo at hindi makapagpasakop
sa authority ng Word of God. Yun po tayong mga Kristiyano. We submit ourselves to the very authority of the Word of God because the Word of God is God Himself. Kaya hindi ho natin pwedeng sabihin na naniniwala naman ako sa Diyos, no? Pero sa Biblia, hindi ako naniniwala dyan. Gawa lang ng tao yan. When you reject the Word of God, you reject God Himself because the Word of God and God are one. Maliwanag na po natin binabanggit kanina pa ito, no? Sa Matthew 28:18, maliwanag po, then Jesus came to them and said, all authority in heaven and on earth has been given to me. So lahat ng authority, lahat ng mga bagay na nais ng Diyos na maganap sa ating buhay, ang kanyang plano para sa atin, ay nagbubuhat kay Kristo at ito'y inihayag niya sa pamamagitan ng pagtuturo. At kapag ito po ating ginawa, ay talaga nga pong yung pangako niyang buhay na ganap at kasiyasiya ay mararanasan nga. Sabi nga, the proof is in the eating, no? Kainin mo ng kaya may salita ng Diyos na come and eat, no? Come and buy food, no? Alam nyo, it's only by faith, no? Maaaring naririnig nyo itong pagtuturong ito. Sabi mo, hindi totoo yan. Sabi nga natin, hanggat hindi mo hindi sinusubukan, hanggat hindi mo tinatanggap ang katotohanan ng salita ng Diyos at ito isang bagay lang na information sa iyo, hindi po natin ito maintindihan. Bakit? Hindi mo naman nararanasan. The truth of God is something that we need to experience. It's more than just information. Okay? So, sa 1 Thessalonians 2:13, for this reason, we also constantly thank God that when you received the word of God which you heard from us, you accepted it not as the word of men, but for what it really is, the word of God, which also perform its work in you who believe. Ayan sinasabi natin. Pinaniwalaan natin at niyakap natin ang katotohanan ng salita ng Diyos. And of course, the very person of Christ, ang salita at ang katotohanan ng Diyos ay kikilos sa buhay natin. Kaya po kami, hindi naman kami talaga sabi mga Bible scholars, pero marami po kami patotoo kung saan nang aming tanggapin ang Kristo at aming tanggapin ang salita ng Diyos, naranasan po namin yung mga bagay na balintuna, very opposite of the life we had before. So, transformative po talaga ang salita ng Diyos. Okay? To suppress God's truth is to dishonor God. Displace His glory and incur His wrath. Kapag ang salita po ng Diyos ay hindi natin tinanggap, inaalisan po natin ang karangalan ng Diyos, tinatanggal natin ang kanyang kaluwalhatian sa ating buhay, at maaring mag-anyaya ng kanyang galit. Okay? Kaya nga po sa Romans 1:19-20, sabi nga ni Paul, sa creation pa lang, inihag na ng Diyos, walang makapagsasabing hindi totoo ang Diyos sapagkat sa mga nilikha pa lang niya, ay hinayag na niya ang kanyang eternal power and head. So walang excuse ang mga tao. Kasi nga, ang mga tao may kanya-kanyang excuse. Kasi ito naintindihan ko, ayaw tanggapin kung ano ang sinasabi. Isa lang po ang susi sa tunay na buhay. Kaya sabi, isa lang po ang susi sa tunay na buhay. At yan ay sa pamamagitan ni Kristo sa kanyang mga pagtuturo. Lahat po yan liar. Lahat po yan sinungaling sapagkat hindi ho kayo dadalhin yan sa tunay na buhay na ang Diyos mismo ang siyang nagplano noong pa man, even before the foundation of the world. May plano na po ang Diyos sa atin. Kaya nga po sa Ephesians 2:10 sabi, lalakaran mo na lang. Kung nasa iyo ang katotohanan at sa pamamagitan ng kapahayagan ng salita ng Diyos, parang ilaw ho yan Yung buhay natin, di ba, we're on a journey. Habang naglalakad tayo sa ating buhay araw-araw, ang liwanag po ng katotohanan ng salita ng Diyos ang nagbibigay ng tanglaw sa atin upang maging tama at matuwid ang ating pamumuhay. Pangatlo po, incomparable, walang kahambing, John 7:46, no one ever spoke the way this man does, the guards declare. Sabi nila, kamangha-mangha itong si Jesus, Wala pang nakapagturo ng ganito. So dito makita natin, ang hindi mo pwedeng ihambing ang Kristo kahit kanino. All the philosophers, isa na lang magandang proof, lahat ng yan, lahat ng sabihin natin magigiting na magtuturo, lahat yan namatay. Pero ang sabi ng Panginoon, muli akong mabubuhay after 3 days, at nangyari ang kanyang sinabi.
So, yun ang katotohanan na siya ay Diyos, no? At dahil siya ang Diyos, kung anong sabihin niya, yun ang totoo. Okay? So, sa Colossians 1:15, this is the incomparability of Jesus Christ. At walang pwedeng mag-angkin nito kung di ang Panginoong Jesus. He is the image of the invisible God, the firstborn of all creation. The firstborn of all creation, no? And He is the image of the invisible God. Siya ang kapahayagan sa isang Diyos na hindi natin nakikita. Siya ang Diyos na nagkatawang tao. Kaya nga sa John 1:1, doon pa lang sa simula ng John, Book of John, maliwanag na, no? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Even the term Word, si Kristo po yun. So si Kristo at ang salita, ano ba ang salita? Ang mga pagtuturo, ang kapahayagan niya ay ano? Ano sabi dito? Kasama na ng Diyos at ang salita ay Diyos. Kaya nga sa John 1, nakalagay doon, at ang salita ay nagkatawang tao. Sino ba itong nagkatawang tao? Maliban sa ating Panginoon. God becoming man, truth personified through Jesus Christ. Okay? Sa Isaiah 55:9, ito po makikita natin ang paghahambing ng sinasabing katotohanan ng mundo, katotohanan ng Diyos, no? Isaiah 55:9, for as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Sa madaling salita, the Bible is the explicit interpreter of God's truth. Thus, it is the foundation to which all claims should be brought and by which all other truth must finally be measured. Sinasabi mo yan ang katotohanan. Dalin mo yan sa standard ng katotohanan ng salita ng Diyos. Sinisigurado ko sa inyo, hindi papasa yan. Kaya nga tayo mga Kristiyano, kapag tayo ay, ako na lang po, pag ako'y may pinadaan ng challenges, ayan, challenges ang pagka dumadaan ako sa challenges, ang una kong tanong ay ito, ano ang sinasabi ng salita ng Diyos? Kasi kapag yun ang katotohanan ng Diyos ang nahayag sa iyo, kapatid, hindi ko mo sinasabing hayahay, pero wala na yung takot, wala yung pag-aalala. Bakit? Sigurado ka merong malinaw na pundasyon bawat isa. Naalala ko tuloy yung parable ni Jesus Christ na ibang tao sa buhanginan, nagtayo ng bahay. Maraming tao nagtayo ng kanilang buhay sa mga sinasabi ng tao, sa mga popular na opinyon, sa mga batas na hindi naman ayon sa salita ng Diyos. At ano ibinungan nito? Kapahamakan. So tayo po mga Kristiyano, gano'n, no? Everything that we hear, all these issues, all these new laws na hindi sa Panginoon, dalhin mo sa salita ng Diyos. Totoo ba ito? Makatotohanan ba ito? Dadalhin ba ako nito sa maayos na pamumuhay? Saan po ang ating standard? Sinasabi ni Peter, Jesus and His teaching. Dalhin mo doon. Yun po ang tinatawag na parameter o tinatawag nating standard. Okay? So, number 4, spiritual. One of the characteristic of the Word of God, the truth of God, is it is spiritual. No? And sabi dito, the Spirit gives life, the flesh counts for nothing. The words I have spoken to you are spirit and they are life. Ang mga pagtuturo po ng tao, hanggang dito lang po yun. Pero tanging salita ng Diyos ang umaabot hanggang sa Espiritu. Tanging salita po, ang katotohanan ng salita ng Diyos, ang nagbabago sa ating Espiritu. Doon po mag-uumpisa pagbabago Kaya nga kailangan you must be born again. Kaya nga nang tayo ay tumanggap sa pagtuturo ng ating Panginoong Yesus, tayo isinilang muli saan daw? Sa Espiritu. No? At dahil dito, tayo ngayon ay may kakayanang gapiin ang laman. Sabi nga dito, for the flesh counts for nothing, but the words I've spoken to you are spirit and they are life. Subalit ang pagtuturo, ang katotohanan ng salita ng Diyos ay espiritu, buhay. Ang salita po ng Diyos ay buhay. Hindi po ito basta letra lamang. At dahil ito ay buhay, ito'y may kapangyarihang magbigay ng tunay na buhay. Yung sinasabi ni Pedro, eternal life. Ang eternal life po nagsisimula now na pag tinanggap mo si Kristo.
Kapag narinig mo ang magandang balita at tinanggap mo ang katotohanan tungkol kay Kristo at sa kanyang pagtuturo, definitely, doon magsisimula ang bagong buhay. Okay? Kaya nga sa Hebrews 4:12, maliwanag na maliwanag, for the word of God is living and powerful and sharper than any double-edged sword, piercing even to the division of soul, spirit, and of joints and marrow, and a discerner of the thought and intent of the heart. Ano po sinasabi dito? Ang salita po, ang katotohanan po ng salita ng Diyos, kaya niyang linisin lahat. Hindi lamang yung isip, hindi lang yung puso, kundi kaloob-looban ng iyong pagkatao, kapatid. No? At kung talaga ikaw ay naghahanap sa Diyos, kapatid, gusto mo yan, gusto natin yan. Sabagat alam po natin na tayo ay makatatanggap ng isang buhay na kaiba. Okay? So, the most fundamental moral distinction, good and evil, wrong and good and evil, right and wrong, beauty and ugliness, honor or dishonor, cannot possibly have any true or constant meaning apart from God. Yun nga sinasabi ko sa inyo kanina, the truth of God, which is the absolute truth, against relativity, no? The absence of standards and universal application. Yung po ang ibig sabihin ng relativity. Wala pong standard, kanya-kanya. Remember sa Bible, sabi rin po ng salita ng Diyos, no? Dahil ang bawat isa ay nakinig sa sinasabi ng kanyang puso at hindi na sa sinasabi ng katotohanan ng salita ng Diyos, ano nangyari? Napahamak ang bayang Israel. So mga kapatid, sa maikling panahon ng ating pagsasama, I hope and pray, no? Mas naunawaan natin ang kahulugan ng tinanggap natin. At ang tinanggap natin ay ang katotohanan ng salita ng Diyos na nagbibigay sa atin ng tunay na kalayaan mula sa pagkagapi natin sa daigdig na ito. Tunay na kalayaan mula sa laman, kasama na po yung isip dyan, yung naiintindihan, upang masumpungan natin ang buhay ng Diyos na noong paman ay itinalaga na sa bawat isang kanyang pinili at tinawag. And I hope and pray that this will give us peace in our heart, that we are in the right direction, at kung meron pa pong wala pa pong hindi tumatanggap sa Panginoon bilang Panginoon at tagapagligtas, this is the great opportunity. You come to God, you speak to Him, and let Jesus Christ and His truth transform you inwardly. In Jesus' name we pray. Amen, amen, and amen. Magandang gabi po sa ating lahat. 2 Timothy 2:2.